In this video, another trading tips muna tayo and let's focus on candlestick pattern. I-discuss natin yung common mistake ng mga newbie traders sa paggamit nito. Ano ba yung kailangan natin tingnan dito? Also, I will discuss the importance of demo trade. Kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Sa paggamit ng candlestick pattern, ito yung common mistake natin. Ignoring market context. Ang candlestick, it's a visual representation of buying and selling sa market. At hindi natin siya tinuturing na strategy. At hindi tayo nagdidesisyon base lang sa nakita natin na formation ng candlestick or sa iisang candlestick lang. Katulad ng hammer or shooting star. Kadalasan makikita natin yan sa chart. Pero hindi porke na meron tayong hammer formation or bullish pin bar sa chart, magiging bullish agad tayo and will enter a trade. We need to check the overall context of the market. So bibigyan ko kayo ng example dito sa daily price action ni BTC noong 2018. Kung magbabase lang tayo sa price action na ito, specifically dito sa hammer candle, it will create a bullish bias para sa atin. Lalo na sa mga beginner trader na natuklasan pa lang ang paggamit ng candlestick. Kasi it's bullish candle, it's a hammer. So most likely ang iisipin natin na this is a confirmed pullback at magsisimula ng mag-rally yung price. At dinidisregard nila yung wall context ng chart at magre-resulta yon sa bad trade. Now, kung i-analyze ulit natin yung chart at babasahin natin yung buong context ng price action, kahit magstay lang tayo sa daily, manonotice agad natin na hindi agad tayo dapat maging bullish. Kasi una, nasa gitna siya ng swing high and swing low. Nasa equilibrium. Pangalawa, kagagaling lang nito sa mahabang uptrend rally, a bull market, at nasa downtrend phase na. So yung mga bagay na yun, kailangan natin i-consider bago tayo magdesisyon agad na this is a bullish price action dahil lang nakakita tayo ng hammer. So ibig sabihin, kailangan align siya sa strategy natin ang paggamit ng bullish and bearish candlestick pattern. At hindi tayo nagre-rely dito basta-basta. So for example, more on support and resistance lang tayo, or we are using moving average to confirm our optimal trade entry. Then kapag na-meet natin yung requirements na yon, nakita natin sa chart, at the same time lumabas din yung hammer or any bullish candlestick, so it's additional confirmation sa ating bias para maging bullish. It's case-to-case basis based on your preferred strategy. Ang ina-emphasize lang natin ay kung paano gamitin ang mga bullish and bearish candlestick. At hindi tayo dapat mag-rely dito agad-agad. Isa pa, hindi nyo kailangan kabisaduhin yung mga tawag sa mga bullish and bearish pattern na yan, yung mga continuation, reversal, etc. Kasi kung magsa-search tayo sa Google about candlestick pattern, ang dami nyong makikita. Mga doji, tweezer top, evening star, spinning top, etc. Personally, hindi ko na alam yung mga yan. Nakalimutan ko na. Pero nung nag-uumpisa ako, syempre inalam ko din siya. Pero ngayon nga, hindi na. At hindi ko sila ginagamit. Hindi ako nagdidesisyon based on candlestick alone. In real trading scenario, basta alam mo sukatin ng strength ng bawat candle, depende sa dami nito, mas nakakapagbigay sa atin yon ng context. Kesa mag-rely tayo sa isang bearish and bullish candlestick pattern. So meaning hindi nyo kailangan kabisaduhin lahat ng mga jargons about candlestick pattern. Ang kailangan nyo lang matutunan is how to read the strength and weakness of a candlestick pattern at i-apply ito sa inyong trading strategy. Hindi natin sinasabi na walang kwenta ang candlestick. Ang sinasabi natin dito kung paano siya gamitin properly. It's one of the fundamental building blocks in trading. At kung nag-uumpisa pa lang kayo, ito yung kailangan nyo pag-aralan. The basics. Paano basahin yung body ng candle, yung open and close, yung wick of a candle. At na-discuss ko yan sa lumang trading course ko dito sa YouTube. I explain it better sa bagong course sa website. And the more you practice trading sa demo account, the more you will improve on charting. Dahil nung bago ko, ayoko din mag-trade sa demo account. Feeling ko walang dating, pero yung purpose niya hindi ko pa naiintindihan noon. Kasi kapag nagtitrade tayo sa demo, walang nawawala sa atin kasi hindi naman totoong pera yung ginagamit natin doon. Mas maganda sa live account. Pero eventually na-realize ko na using a demo account, hahasain ito yung iba't ibang skills na kailangan natin sa trading, like following a trading plan. Kasi kung hindi natin magawa yon sa demo account, if we are not disciplined to follow our own strategy, paano tayo magiging disiplinado sa live account? Kasi sa live account, totoong pera na yon, mas nakakakaba na.
at mas mataas ang chance na hindi tayo sumunod. So kung ang mindset natin sa demo account ay maging disiplinado na agad to follow our trading plan at nakasanayan na natin ito at naging habit pagdating natin sa live account, ang habit na na-develop natin sa demo account, madadala natin yun doon. Although emotions will kick in, pero the good habit that we develop will certainly help. Bukod doon, price pattern recognition. Kasi sa demo, we are watching the chart. Tumatatak yan sa utak natin ng paulit-ulit. We are gaining experience ng walang nawawala sa atin na totoong pera. So ang demo, ang practice environment natin. Then pagdating sa live account, at different level, totoong pera na ang nakasalalay, then dito natin i-apply yung pinractice natin. Ang hinahasa naman natin sa live account is yung skills of controlling emotions na hindi natin napapractice sa demo account. The skills of how we endure the pain of losing and the skills of how we handle excitement when we are winning. So maraming skills na kailangan i-develop throughout the years. Kaya yung mga nagsasabi na madali ang trading, hindi nagbabacktest, hindi nakaranas ng demo account, live trading agad, 90% of them will fail kasi wala silang good foundation. Okay? So maiba tayo. Announcement para sa mga Fairdesk user na nag-sign up sa referral link ko dito sa channel. Iiwan na natin ang Fairdesk at lilipat tayo sa bagong exchange, ang Jampex. Actually, this is the new Fairdesk. Nagpalit lang sila ng branding name, kaya kung mapapansin nyo, almost the same siya. May pagbabago kasing naganap sa mga investors ng exchange, kaya naglabas sila ng bago at kaka-launch pa lang nito. So nagwo-work yung dalawang exchange in parallel habang nagkakaroon ng transition. So ano ang mangyayari sa Fairdesk? Ang balita ko, mag-ooperate pa din siya hanggang October ata at may lalabas naman na announcement dito sa Fairdesk exchange mismo na dapat na lumipat yung mga users nito sa Jampex kasi they are going to close this. Wala halos nagbago sa team and founders ng exchange. Sila pa din yon. Ang nagbago lang ay yung mga investors. So they decided to change the name of the exchange. So kung meron pa kayong balance at nagte-trade sa Fairdesk, then simulan nyo nang lumipat dito. Sa old Fairdesk, wala akong naging problema dyan sa deposit and withdrawal, even sa trading activity. Smooth siya. So I expect the same experience dito sa Jampex. Kailangan nyo lang mag-sign up ulit dito, same procedure, at yung link natin nandyan sa description. With the same benefits, free VIP 3 for 15% trading fee discount, and soon yung weekly $50 trading bonus na ipinamimigay natin dito. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.